Hello everyone and mega love shoutout po sa lahat ng ating mga supporters, sa ating mga followers at ang mga viewers sa ang sulok ng mundo. Ayan, sana nasa magandang kalagayan kayo. So, ayan guys, ako po si Kapitana Nihais, OFW, kasambahay dito sa Hong Kong. And meron tayong good news, ayan, sa mga kapwa natin kakonyang yan dito sa Hong Kong. Ayan, no? Meron tayong good news dahil effective September 28, 2024, effective na ito ngayon. Nagkaroon po tayo ng salary increase. Ayan guys, sobrang saya kung may mga taong sobrang nagpapasalamat at talagang natutuwa dahil dito sa salary increase. Kaming mga OFW dito sa Hong Kong or mga konyang or mga lalong-lalo na sa mga kasambahay, no? Kasi nagkakaroon po ng salary increase na 4,990. Pero, kung mga generous yung mga amo mo, minsan ginagawa na nila itong 5,000 kasi 10 Hong Kong dollars na lang yung diferensya para mag 5,000. So, 4,990 is the equivalent of 36,000. Pero depende po sa rate kasi minsan dito sa Hong Kong umaabot din po minsan ng 7.5 yung rate. So, that is almost 35, mga 38, no? 38 round to 38, more or less 38,000 ang sahod dito sa Hong Kong pag mataas po ang rate. Kasi siyempre ang rate po ay minsan pataas pababa, no? Pero itong 4,990, basic salary po ito. So, ibig sabihin, fixed po ito every month. Diba? So, ayan. And then, ang food allowance, tumaas din po, no? Ang food allowance ngayon is 1,236. So, equivalent yan sa more or less 9,000, di ba? So, may mga amo kasi nung nagbibigay sila ng food allowance, ibig sabihin hindi ka included dito sa kung ano man yung mga pagkain nila sa loob ng bahay, di ba? But may mga amo din naman na kahit na nagbibigay sila ng food allowance, pwede ka din naman kumain ng mga simpleng pagkain lang. Pero syempre, pag mga medyo pricey, di ba, medyo ano tayo dyan, no? Medyo careful tayo dyan. Pero may mga amo din po na hindi po sila nagbibigay ng food allowance kasi open sila na kainin kung ano yung mga pagkain sa loob ng bahay. At the same time, sumasabay sila kumain sa amo. Like po sa akin, wala po akong food allowance kasi open akong kainin dito yung mga pagkain sa bahay. And kasabay ko yung amo ko na kumakain pag pag oras ng kainan, di ba? So, doon sa mga nabibigyan po ng food allowance, malaki na po yan yung 1,236 kung kayo po ay marunong magtipid, di ba? Kasi syempre hindi naman tayo bibili ng mga mamahalin. Dahil sa 1,236, hindi po yan included sa gastusin sa day off. Siyempre, pag nag-day off tayo, personal money natin yung gagamitin natin, di ba? So, ayan guys, no? Makaka-receive kayo every month ng more or less 45. 30, mga 45,000 mahigit, no? So, kung ikaw po ay matipid na klase ng OFW, malaking bagay na po yan, no? Pero siyempre, sabi ko nga, hindi na ako masyadong excited yan sa salary increase kasi 2 years ago, mataas na po, no? Maswerte tayo dahil nakakita tayo ng amo na kind-hearted at generous. So, 2 years ago, 6,000 na yung sahod ko. And then, every year, may konting increase. Pero, super happy po ako doon sa mga kapwa ko OFW na talaga yung mga amo nila ay sumusunod talaga sa basic salary kung ano pong nakalagay sa kontrata. Pero ayan guys, no, malaking tulong sa inyo yan at talagang minsan sasabi mong bawi yung pagod mo, worth it yung lungkot puyat mo pag nakakatanggap ka ng medyo malaking sahod. Pero dito sa Hong Kong guys, karamihan, no, marami din naman po dito na mga amo na generous talaga, na talagang every year nag-i-increase sila. So, may mga kakilala ako dito na yung mga sahod nila dito ngayon is 10,000 Hong Kong dollar. Dahil umabot na rin sila ng ilang taon sa mga amo nila. So, yung trust, yung pagmamahal, diba? At saka yung nakikita ng amo, yung dedication sa trabaho. So, na-appreciate po nila yan. So, may mga kaibigan ako dito na umaabot ng 10,000 Hong Kong dollar yung kanilang sahod. That is almost 71,000 kung sa rate ngayon, no? More or less 71,000 na yan sa malaking bagay. Kaya yan sa mga kababayan natin na
nagtatrabaho po sa ibang bansa, like for example dun sa mga Saudi, sa Qatar, no? Ang bigat ng trabaho dyan, no? Lalaki ng bahay dito sa Hong Kong, mostly yung mga bahay dito condominium lang or apartment sa medyo maliit. And then mas malaki po ang sahod dito. And then mayroon kayong kalayaan dito kasi dito sa Hong Kong once a week may holiday po talaga, may day off. And kagaya ngayon sa statutory holiday, labas din po, no? Pahinga, oras din po ng pahinga natin. So medyo maluwag ang ano dito. Pero syempre, yun nga lang po ang kinatatakutan ng lahat na meron pong termination dito. Pero ako naniniwala ako na kung ikaw ay dedikado sa trabaho mo, marunong kang makisama sa amo mo, 'di ba? At ginagawa mo yung tama, 'di ba? Kasi ang punta natin dito is para magtrabaho, hindi para magliwaliw, no? So, kung ikaw ay dedikado sa trabaho mo, masipag ka, talagang focus ka, no, sa trabaho mo at marunong kang sumunod sa mga rules and regulation ng amo mo, marunong kang makisama, hindi ka po ma-terminate, 'di ba? Kasi sabi ko nga, mahalin mo yung trabaho mo, 'di ba? Hindi porket sinasahuran ka lang, kundi mahalin mo yung trabaho mo at ituring mong pamilya yung mga amo mo, lalong-lalo na yung mga alaga mo kasi 101% pagkakatiwalaan ka ng amo mo. Sa mga gustong magpunta dito sa Hong Kong, apply na kayo dito, guys, kasi sa na-experience ko, maganda po dito sa Hong Kong, 'di ba? So basta good worker ka lang, 'di ba? At sumunod ka sa batas ng Hong Kong. Kasi dito sa Hong Kong, guys, ang maganda dito, pagdating po sa batas, pantay-pantay po dito. Walang amo, walang katulong. Pag may problema, tumawag ka lang sa pulis. On the spot, darating po ang pulis at yung mga kapulisan dito. Wala pong kinakingilingan. Kahit amo ka, kung may mali ka, di ba? So, ayan guys, no? Sa mga gustong pumunta dito sa Hong Kong, ayan, pumunta na po kayo dito, di ba? Kasi yung oportunidad, naghihintay lang yan at minsan lang yan dumadating sa buhay natin. So, i-grab na natin, no? Malaking tulong po na mabago nyo yung buhay ninyo at makatulong kayo sa pamilya nyo pag nakapunta kayo dito sa Hong Kong. So, ayan guys, thank you so much and God bless everyone.